Hi there, this is Carol and welcome back again to my YouTube channel. It's a new day, new video at bagong kaalaman na naman na matututunan nyo sa video na ito. And for today's topic, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa supplementary card. Ano nga ba supplementary card? Paano ito nag-work? Sino-sino nga ba yung mga qualify to avail this card? And meron po bang mga charge kapag kukuha nito? Lahat ng ito ay ating pag-uusapan, and if you are ready, let's begin. Kapag tayo ay mag-apply ng credit card, ay hindi lahat naman ay na-approve kapag mag-apply nito. Pero usually, kapag ka doon sa mga form na finifill outan natin pag tayo ay mag-fill out, ay kung mag-nominate ba tayo ng supplementary card holders. So, para mas malaman natin ng buo kung ano nga ba ito, ay explain ko po sa inyo ito. Una sa lahat, ano nga ba muna ang supplementary card? It is also known as an add-on or authorized user card. Is an additional credit card linked to a primary credit card account. It allows the primary card holder to share credit benefits with other like family members or trusted friends. So, ibig sabihin, ito ay extension card ng ating mga principal card holder. Bali, ina-allow niya na makipag-share sa kanya ng limit yung mga supplementary card holders natin. So, ang main purpose kasi talaga ng ating mga supplementary card is to share your credit limit at the same time share credit benefits with your family members or trusted friends. So, nasa sa inyo kung sino po yung gusto nating i-nominate as supplementary card holders. Marahil kasi kaya hindi nakakapag-apply ng standalone ang ating mga supplementary card is dahil sa lack of credit history o kaya di pa naman kayang suportahan ng monthly income natin yung pag-apply ng ating mga credit card or minsan naman hindi pa kaya ng age or overage na tayo para makapag-apply ng mga credit card. So, in this feature po ng ating mga credit card, ay at least mabibigyan natin sila ng pwedeng benefits na nakukuha mo rin sa mga bank na ina-applyan natin for credit cards. And since ay sinashare mo ang iyong mga credit limit, ay kailangan may full responsibility ka pa rin kapag kukuha ka ng supplementary card. Meaning to say kasi kapag ikaw ay may supplementary card, ay sakop mo pa rin ang responsibilidad ng iyong supplementary card. Bakit nga ba? Paano ko nasabi? Since hati kayo ng credit card limit at ikaw ang principal card holder niya, ay ikaw rin ang nakapangalan doon sa bangko. Credit history mo pa rin yung nakasaalang-alang dito. Si supplementary card kasi ay nakikiride in lang siya doon sa mga perks and benefits na meron ka. So if ever na kapag gumamit sila or nag-swipe sila ng transactions doon sa card mo, ay pangalan mo pa rin ang nakalagay doon. If in case na hindi sila makabayad, ay cargo mo pa rin kasi credit limit mo pa rin yun, pangalan mo pa rin yung nakalagay doon. Pero paano nga ba nag-work ang supplementary card? Yung mga function kasi nito, nagkakaiba-iba siya. Depende doon sa mga provider mo. So, depende doon sa mga bank. So, hindi naman po kasi pare-parehas yung mga features ng ating mga bank. May mga banko, kunwari kay Bank A, ina-allow niya yung ganito sa supplementary card. Pero kay Bank B, hindi po siya allow. So, nagkakaiba-iba din po doon sa mga features ng ating mga provider kung ano nga ba yung ina-allow nilang transactions doon sa ating mga supplementary card holders. Pag ikaw ay supplementary card holder, ay syempre meron ka pa rin sariling card na nakapangalan sa'yo. May sariling card number, may sariling CVV, and may sariling expiration date. So, parang card holder ka din talaga ng bangko na yon. Pero, since ikaw ay supplementary card holder, lahat ng balances mo, lahat ng transactions mo, and lahat ng billings mo ay still treated pa rin as part ng principal card holder. So, kapag tayo ay gumamit, nag-transact or nag-swipe using your supplementary card, ay magre-reflect pa rin yun doon sa statement ng ating principal card holder. As a supplementary card holder, ay wala kang sariling billing. So, lahat po ng transactions mo ay makikita pa rin po ng ating principal card holder. So,
if ever na nag-swipe ka and hindi mo ma-monitor kung ano nga may mas winite mo, malalaman mo lamang yon kay principal cardholder kasi siya lang yung nakakakita ng mga transactions mo. So, sa kanya mo rin tatanungin kung how much ba yung na-purchase mo and how much yung kailangan mong bayaran. Ngayon, kapag tayo ay supplementary card holder, ay nakadepende pa rin po kay principal kung how much po yung isi-share niyang limit sa atin. For example, merong 100,000 na credit limit si principal card holder. Bali, nasa sa kanya kung magkano yung gusto niyang ipahiram ng credit limit niya sa atin. So, if ever na ako ay principal and ang ninominate ko na supplementary is ang asawa ko, pwede kong bigyan ng 50% ng credit limit ko yung magiging supplementary card ko. So, kapag ka ganun, 50,000 lang yung pwede niyang ma-swipe or magamit. If ever naman, 80%, pwede. So, 80,000 ang pwede niyang gamitin doon sa ating credit limit. Pero if ever na gusto ko na buong credit limit ko is i-share ko sa kanya, makakapag-swipe din siya ng 100,000 using nung supplementary card niya. Pero, if ever si principal card holder ay may 100,000 nga, nag-swipe siya ng transaction na worth 80,000. So, kung na-swipe niya na yung 80,000 niya and may bibilhin po si supplementary card, ang tanging magagamit lamang ni supplementary card is yung available balance niya. So, 20,000 na lang ang pwede niyang magamit since na-swipe na nga po ni principal card holder yung kanyang 80% ng limit po niya. So, ganun po siya nag-work. Shared po yung limit, ay share din yung transactions po ninyo. Hindi siya yung katulad na separate limit kayo. Possible ba na magkaroon ka ng supplementary na 2 or more doon sa inyong card? Yes, possible naman po yun. Pero may mga bank kasi na inaalok lamang po nila ay yung unang supplementary card ang waive free for life para dun sa annual fee. Pero kapag ka pumatak na ng second supplementary card to 3 supplementary card, ay for sure meron na pong annual fee po yun. So nakadepende pa rin po sa provider bank po ninyo kung meron po silang annual fee for their supplementary cards. Since nag-share nga lang din kayo ng benefits with the principal and the supplementary, ay parehong interest din po yung matcha-charge po sa inyo. So if ever na si supplementary ay hindi nakapagbayad po sa inyo ng buo and then ang nasettle lang talaga ni principal is yung balance niya kasi hindi niya naman kayang abonohan. Ang mangyayari po ay maki-carry over po yung balance niya to the next billing cycle. And of course, matcha-charge pa rin po yun nung mismong interest rate na meron po ang ating mga credit card. So, hindi pa rin tayo makakalagpas kasi nga, since tayo yung principal, ay tayo pa rin yung may responsibility doon sa ating mga supplementary card. If ever na tayo ay mag-supplementary card with your mga trusted friends or families, make sure natin na makakapagbayad sila sa atin para hindi tayo yung nahihirapan as a principal card holder. Ano nga ba yung minimum age para makapag-apply ng supplementary card? So, nire-require ng mostly ng mga bangko is 13 years old and up para maging supplementary card holder na. So, if ever na may anak ka and gusto mo, monitor mo yung mga transactions niya if in case sa school, para may backup po siya. Pwedeng-pwede na po siya basta siya ay nasa 13 years old na and up para magkaroon ng supplementary card. Can I apply for a different variant ng credit card kapag ako'y mag-apply ng supplementary card? So, katulad na sabi ko, nakadepende pa rin po sa provider nyo kung nag-work yung ganon. Pero with BPI kasi, once na nag-apply tayo ng supplementary card, kung ano po yung card ni principal, yun din yung card dapat ni supplementary. Hindi pwedeng, kunwari, naka-blue rewards card si principal, tapos ang gusto ni supplementary ay naka-gold naman siya. It's a no-no. So, dapat pareho po sila kasi shared benefits nga po ito. So, dapat pareho lang din yung nakukuhang benefits ng principal tsaka ni supplementary card holder.
Pero if ever na kunwari, si principal ay may 2 or more na variant ng card. For example, meron akong Visa Signature. Meron din po akong Gold Rewards card. Kung magbibigay ka ng card with your supplementary card holder, it's either mamimili ka lang kung Gold Rewards card o Visa Signature yung gusto mo lang ibigay sa kanya. Since meron ka namang dalawang card na. Meron po bang annual fee ang ating supplementary? Katulad ng sinabi ko again, nakadepende pa rin po sa provider nyo if ever na may annual fee. Pero with BPI, yung first supplementary card holder ay naka-waive po yung annual fee po niya. Ano naman katagal usually yung pagpaprocess kapag nag-apply ako ng supplementary card? Usually kung meron ka ng principal and mag-a-add ka lang talaga ng supplementary card, it takes mga 7 to 10 banking days including the delivery. Pero if in case na during the application pa lang ay naglagay ka ng supplementary, may part pa rin po ng approval process ng bangko yon. Since wala ka pa naman talagang principal card holder, then sinasabay mo lang yung application din ng supplementary. So nakadepende pa rin po kung magkano po yung magiging credit limit po ninyo once na na-process yung credit card application. At the same time, nakadepende kung approvable pa rin po si principal. Ano nga ba yung mga requirements para tayo ay makapag-apply ng supplementary card? Ang requirements lamang is the valid ID of both principal and supplementary card holder, and at the same time yung form na fill atan for our supplementary card. So alam ko dapat kailangan nakasign pareho yung principal and supplementary card holder doon sa form po na yun. Kunwari, gusto ko naman mag-apply ng mga credit to cash. May access po ba si supplementary card doon sa kakaroon ko ng madness limit with BPI? Yes, kung ikaw ay BPI card holder, meron kang supplementary and gusto ng supplementary mo na mag-credit to cash ka and magamit yung special limit mo, if ever na share mo sa kanya ng buo yung credit limit mo, ay magkakaroon din siya ng access with your madness limit. Meaning to say, makakapag-credit to cash ka rin talaga. So, inaalaw po ni BPI yung ganon. Pero paano naman po if ever na ga-activate ako ng aking card? Paano ko i-activate yun? Supplementary card lang ako. Initially kasi, kapag tayo ay mag-activate ng ating mga credit card, ay kailangan si primary po yung mag-activate po nun. Kasi by default, ang nakalagay doon na mobile number ni supplementary card is yung kay primary. So once na tayo ay nag-activate ng ating mga credit cards, ay nire-require na si primary po talaga mag-activate niya. Unless, ipabago po ninyo. So, kailangan mag-visit tayo sa any BPI branch, mapalitan yung number po ni supplementary card. Para if ever, kunwari na may mga online transaction siya, yung OTP po ng credit card ay mararoute na po sa mobile number niya at hindi na kailangan istorbohin pa si principal card holder para doon sa transactions. I hope na nasagot ko lahat ng mga questions regarding supplementary card. If meron pa akong hindi na-address na topic tungkol sa supplementary card, ay feel free to comment down below lang and itatry natin sagutin yan. So again, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bells for more updates and more videos. So until to the next vlog guys, bye-bye!